Pagmulat ko pa lamang ng mga mata noong umagang iyon, may bigat na sa aking dibdib na tila hindi maipaliwanag. Ang hangin sa kwarto ko ay malamig, ngunit ang pawis sa aking noo ay tila nagbabaga. Sa loob ng bahay, tahimik ang paligid, ngunit sa aking isip, maingay ang mga tanong na paulit-ulit na bumabangon. Sino ba talaga ako? Ano ang halaga ko sa mundong ito? Lumaki akong kakambal ng pag-aalinlangan. Ang mga kwento ng nakaraan na ikinukuwento ng nanay ko ay palaging may kulang, may puwang na hindi kailanman napupunan. Kailanman ay hindi ko nakilala ang aking ama. Ang pangalan niya ay tila isang lihim na ipinagbabawal banggitin. Sa tuwing nagtatanong ako tungkol sa kanya, ang sagot ni nanay ay palaging paligoy-ligoy. Wala na siyang halaga. Sabi niya minsan, tayo na lang ang magkasama, anak. Pero hindi ko iyon matanggap. Nais kong malaman ng totoo. Bakit parang may usok na bumabalot sa kwento ng aking buhay? Bakit parang may mga mata sa paligid na lagi akong pinagmamasdan? Mga bulong na hindi ko marinig ngunit ramdam kong tungkol sa akin. Isang hapon, nagdesisyon akong maghalongkat. Habang si nanay ay nasa palengke, binuksan ko ang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Doon ko natagpuan ang isang kahon na may maalikabok na takip. Sa loob nito may mga larawan, mahahabang liham at isang maliit na envelope na may nakasulat, para kay Laura. Ako si Laura. Ang envelope na iyon ay para sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang envelope. Sa loob nito may isang papel, isang liham na tila matagal nang isinulat. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit malinaw ko pa ring mababasa ang bawat salita. Laura, huwag mo sanang kamuhian ang nanay mo. Mahal ka niya, higit pa sa sarili niyang buhay. Ngunit may mga bagay na hindi mo pa kailangang malaman ngayon. Ako ang ama mo. Hindi ko ginusto ang nangyari, ngunit hindi ko rin ito maitatanggi. Ako ay may sariling pamilya at ang relasyon namin ng nanay mo ay isang pagkakamali. Ngunit ang pagkakamaling iyon ay nagbunga ng isang bagay na maganda. Ikaw, patawarin mo ako kung hindi ko kayang harapin ang responsibilidad ko bilang ama mo. Ang pamilya ko ay wasak na dahil sa akin at hindi ko kayang sirain pa ang buhay mo. Sana balang araw maintindihan mo. Mateo. Hindi ko alam kung paano ako makahinga pagkatapos basahin ang liham na yon. Ang puso ko ay tila binagsakan ng napakabigat na bato. Ang pangalan ng aking ama ay Mateo. Siya pala ay may asawa, may sariling pamilya. At ako ang bunga ng isang kasalanan. Ako ang naging dahilan ng pagkawasak ng pamilya niya. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang mundo ko ay umiikot sa isang paraan na hindi ko maipaliwanag. Ang mga larawan sa loob ng kahon ay mga larawan ni nanay at ni Mateo. Magkasama, masaya, ngunit palihim. Sa likod ng bawat larawan, may mga petsa. Ang mga petsang iyon ay tumutugma sa mga taon bago ako ipinanganak. Nasa gitna ako ng pag-aayos ng mga papel at larawan nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Si nanay. Ang mukha niya ay puno ng gulat at takot nang makita niya akong hawak ang kahon. Laura, ano ang ginagawa mo? Sigaw niya, halos hindi makapagsalita sa galit o takot. Hindi ko tiyak. Nanay, sino si Mateo? Tanong ko, lumuluha na ang mga mata. Hindi ko kayang pigilan ang mga emosyong bumalot sa akin. Sino siya? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago ang lahat ng ito? Umupo si nanay sa gilid ng kama at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi ng kanya na hindi ko pa nakikita noon. Ang isang ina na nasaktan, puno ng pagsisisi na tila nilamon ng sariling mga desisyon. Laura, sabi niya, hindi ko ginusto itong mangyari. Mahal ko si Mateo noon, pero mali ang pagmamahal namin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng ito nang hindi ka masasaktan. Pero oo, anak, siya ang ama mo. At ang pamilya niya, nasira dahil sa akin.
dahil sa atin. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang mga sinabi niya. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na unti-unting bumabaon sa puso ko. Ako ang naging bunga ng isang kasalanan, at ang kasalanang iyon ay nagwasak ng isang pamilya. Ang pamilya na iyon, sila ba ay nagdurusa hanggang ngayon dahil sa akin? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may kumatok sa pintuan. Pareho kaming napatingin ni nanay. Sino yon? Hindi kami madalas nakakatanggap ng bisita. Nang buksan ni nanay ang pintuan, tumambad ang isang lalaking may edad na. Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Kilala ko siya. Nakita ko siya sa mga larawan sa kahon, si Mateo. Sa sandaling iyon, alam kong magbabago na ang buhay ko ng tuluyan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ko na muling nakita ang lalaking nagbigay sa akin ng pangalang Ama. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang pagkalas ng kanyang kamay mula sa akin habang umiiyak ako sa harap ng pintuan ng motel na iyon. Walang paliwanag, walang pasabi. Tila ako isang bagay na itinapon kasabay ng mga basurang nakakalat sa gilid ng kalsada. Lumipas ang 3 taon at sa kabila ng lahat ng sakit, pilit kong itinulak ang sarili kong mabuhay ng normal. Hindi ko na hinanap si Ama. Ang bawat tanong tungkol sa kanya ay nilulunod ko sa trabaho, sa mga kaibigan, sa panahong ginugugol ko sa pag-iisa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang, sapagkat dumating ang isang araw na ang aking mundo ay muling yumanig. Isang tanghali, habang naglalakad ako pauwi mula sa opisina, napansin ko ang isang babaeng nakatayo sa harap ng isang panaderya. Payat siya, may kulubot na balat, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kilala ko na. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero lumapit ako sa kanya. Napansin ko ang kanyang pagkalito nang makita ako. Sa una, akala ko nagkamali lang ako, ngunit ang pagkatulala niya ay nagbigay ng ibang kahulugan sa lahat. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong niya, tila may pagkabalisa. Hindi ko alam ang isasagot. Sa halip, napansin ko ang mga bitak sa kanyang kamay, ang mga palad na tila sanay sa mabibigat na gawain. Ang amoy ng harina at mantika sa kanyang damit ay nagpapahiwatig ng pagkakabit niya sa panaderya sa harap namin. Ngunit ang mga mata niya ang hindi ko matanggal sa aking isipan. Para bang naroon ang mga sagot sa lahat ng tanong na hindi ko pa natatanong. Pasensya na po, pero kilala ko po ba kayo? Tanong ko, halos pabulong. Ngumiti siya, ngunit ang nangiting iyon ay halatang pilit. Hindi kita kilala, sagot niya, ngunit ang tono ng kanyang boses ay parang may tinatago. Tumalikod siya at pumasok sa panaderya. Iniwan akong nakatayo sa kalsada, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong kailangan kong sundan siya. Pagpasok ko sa panaderya, sinalubong ako ng amoy ng bagong lutong pandesal. Ang simpleng tindahan na iyon ay puno ng mga taong abala sa pagbili, ngunit ang babaeng iyon ang tanging hinahanap ng mga mata ko. Nakita ko siya sa likod, nag-aayos ng mga tray ng tinapay. Sa bawat kilos niya, naramdaman ko ang isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Bakit mo ako sinusundan? Tanong niya nang makita akong nakatayo sa harap ng counter. Hindi ko alam ang isasagot. Sa halip, tinanong ko siya, sigurado po ba kayong hindi kita kilala? Napabuntong hininga siya. Alam mo, bata, minsan hindi natin kailangang alamin ang lahat ng sagot. Kung wala kang kailangan, mabuti pang umalis ka na. Ngunit hindi ako umalis. Hindi ko magawang talikuran ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na may mahalaga akong dapat malaman. Bakit hindi mo ipagtapat? Tanong ko. Sa wakas, hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko. Bigla siyang natigilan. Kita ko ang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos ang isang tray ng tinapay. Hindi kita kilala, ulit niya, ngunit sa pagkakataong ito, ang boses niya ay puno ng sakit. Hindi ko alam kung bakit,
Pero ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng hudyat sa akin. Hindi ko na siya pinilit. Sa halip, umalis ako ng panaderya, ngunit ang mga mata niya ay nanatili sa akin. Ang mga matang puno ng misteryo. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon sa motel, ang huling beses na nakita ko si ama. Naalala ko ang mga salitang binitiwan niya bago siya umalis. Pasensya ka na, anak, pero hindi ko kayang harapin ang ginawa ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang ginawa niya? At bakit ang mga mata ng babaeng iyon sa panaderya ay tila sinasalamin ang mga mata ni ama? Kinabukasan, bumalik ako sa panaderya. Hindi ko na alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero alam kong may dapat akong malaman. Pagpasok ko, muli ko siyang nakita. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas. Sa halip, lumapit siya sa akin, dala ang isang tray ng pandesal. Gusto mo bang malaman ang totoo? Tanong niya, direkta. Napalunok ako. Hindi ko alam kung handa ako, ngunit tumango ako. Inilapag niya ang tray at tumingin sa akin sa mga mata ko na tila binabasa ang kaluluwa ko. Ang pangalan mo ay Andrea, tama? Tanong niya. Tumango ako, nagtataka kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko. Pagkaraan ng ilang linggo, hindi ko maialis sa isip ang huling pag-uusap namin ni Tita Lorna. Ang bawat salita niya ay parang matalim na punyal na bumabaon sa dibdib ko tuwing mag-iisa ako sa kwarto. Simula noon, parang may bigat na nakadikit sa bawat hakbang ko. Hindi ko na magawang ngumiti ng buong puso kahit pa nasa trabaho o kasama ang mga kaibigan. Ang tanong niya, alam mo bang ikaw ang dahilan? Ay paulit-ulit na bumabalik sa akin, tila isang sirang plaka na walang hinto sa pag-ulit. Kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na ito nang hindi nalalaman kung ano ang tunay na nangyari. Kaya isang gabi, nagpasya akong kausapin si Mama. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang usapan, pero handa akong marinig kahit ang pinakamasakit na katotohanan. Habang nakaupo kami sa maliit na kusina, sinubukan kong kalmahin ang sarili. Ang bawat tunog ng kutsara sa tasa ng kape ay tila mas malakas kaysa dati. Tinitigan ko si Mama. May mga guhit na sa kanyang mukha na hindi ko napansin dati. Mga patunay ng pagod at mga lihim na tila matagal na niyang ikinukubli. Mama, may gusto akong itanong. Simula ko, mahina ang boses. Napatingin siya sa akin, kita sa kanyang mga mata ang alinlangan. Ano yon, anak? Sagot niya, pinilit ang isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nag-ipon ako ng lakas ng loob, tungkol kay Tita Lorna, tungkol sa pamilya nila at kung paano tayo konektado sa kanila. Kita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang dating kalmado niyang mukha ay napuno ng tensyon. Nanigas ang kanyang mga kamay sa mesa at parang gusto niyang umiwas sa tanong ko. Bakit mo tinatanong yan? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyari, Mama. Sagot ko, hindi ko na napigilan ang pagluha. May sinabi si Tita Lorna na ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya nila. Totoo ba? Ano ba ang hindi mo sinasabi sa akin? Tumahimik si Mama. Ang katahimikan namin ay parang isang malakas na sigaw na bumabasag sa lahat ng dingding sa paligid. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko sa kaba. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya, mahina at puno ng sakit. Hindi ko ginustong mangyari ito. Hindi ko ginustong masira ang buhay ng ibang tao. Pero hindi ko rin ginustong mawala ka. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga susunod na salita niya. Oo, anak, ikaw ang bunga ng isang pagkakamali, isang kasalanan na hindi ko kailanman maitatama. Naging bahagi ako ng buhay ni Tito Ramon, ang asawa ni Lorna, noong panahon na magulo ang isip ko. Mahal ko siya noon, pero alam kong mali. Pakiramdam ko, bumagsak ang mundo ko.
Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na ang lalaking iyon, ang asawa ng matalik na kaibigan ni Mama, ang ama ko. Hindi ko inasahan ang ganitong klaseng revelasyon. Mama, nanginig ang boses ko. Paano nangyari to? Alam ba ni Tito Ramon? Alam ba ni Tita Lorna? Tumango si Mama, umiiyak na rin. Nalaman ni Lorna pero huli na ang lahat. Nang malaman niyang buntis ako, doon na nagsimula ang lahat ng gulo. Naghiwalay sila at ikaw anak, ikaw ang naging simbolo ng lahat ng sakit na dinanas nila. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang pag-uusap. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong ng higit pa, pero parang naubos na lahat ng lakas ko. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo ako mula sa upuan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero kailangan kong lumayo. Kailangan kong huminga. Tumakbo ako palabas ng bahay, hindi alintana ang malamig na hangin sa gabi. Wala akong pakialam kung saan ako mapadpad, hanggang sa makarating ako sa isang lumang parke kung saan madilim at tahimik. Umupo ako sa isang bangko, pilit na iniintindi ang lahat ng narinig ko. Ako ang bunga ng isang kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit nawasak ang isang pamilya. Habang nakayuko, naramdaman ko ang isang presensya. May taong nakatayo sa likuran ko. Nang lingunin ko, nakita ko si Tito Ramon. Ang lalaki na ngayon ay alam kong ama ko. Anak, sabi niya, basag ang boses. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin akong anak. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito sa mismong oras na ito. Pero ang isang bagay ay malinaw, hindi ako handa para sa muli niyang pagharap sa akin. Tumayo ako, pilit na iwas sa kanyang tingin. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang braso ko. Hindi ako makagalaw. Ang mga mata niya ay puno ng luha. At sa unang pagkakataon, parang nakita ko ang tunay na sakit sa puso niya. Lorna, si Lorna, bulong niya. May ginawa siya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo, pero hindi ka ligtas. Natigilan ako. Ang bigat ng revelasyon kanina ay napalitan ng takot. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginawa ni Tita Lorna? Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang boses niya nanginginig. May plano siya, anak. Hindi niya matatanggap ang nangyari at ikaw ang gusto niyang pagbayaran. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang buong mundo. Ang galit ni Tita Lorna ay hindi lamang pala isang kwento ng nakaraan, isa itong buhay na banta na hindi ko inasahan. Ang araw ng pagkikita namin ni Tita Elena ay tila isang eksena sa pelikula. Nagkita kami sa isang maliit na kainan sa gilid ng bayan na halos walang tao. Nakadamit siya ng kulay abong blusa at ang kanyang mukha ay puno ng pagod na tila naglalaman ng mga dekadang lihim na gustong kumawala. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawagan. Ngunit ang damdamin ko ay parang isang apoy na kailangan kong patayin bago tuluyang lumamon sa akin. Pagkaupo ko sa harap niya, hindi siya kumibo. Ang tahimik na pagitan namin ay parang bumigat sa hangin. Sa wakas, siya ang unang nagsalita. Alam mo ba kung bakit gusto kitang makausap? Tanong niya habang ang kanyang mga mata ay parang dumudungaw sa loob ng kaluluwa ko. Umiling ako. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay kaya pinilit kong itago ito sa ilalim ng mesa. Mahalaga kang bahagi ng buhay naming pamilya pero hindi mo alam kung paano. Dagdag niya, ang boses niya ay bahagyang gumagaralgal. Sinubukan kong ngumiti ngunit ang ngiti ko'y pilit. Paano po? Tanong ko kahit pa ang puso ko'y parang gusto nang sumabog sa kaba. Lumapit siya ng bahagya, tila may nais siyang ilihim sa mundo. Ikaw ang bunga ng isang bagay na hindi dapat nangyari. Ang mga salitang iyon ay biglang bumalot sa akin, parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya nanatili akong tahimik, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ang ama mo, bulong niya sabay tingin sa labas ng bintana.
Siya ang naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga oras na iyon. Para bang ang buong mundo ko ay biglang umikot ng sobrang bilis hanggang sa mawalan ako ng balanse. Ang ama ko. Paano? Ang asawa ko. Sabi niya habang pilit na pinipigilan ang mga luha. Siya ang tunay na ama mo. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Ang ama ko, sa buong buhay ko, ay palaging sinasabi sa akin na ako ang kanyang prinsesa, ang kanyang pinakamamahal na anak. Pero ngayon, naririnig ko mula kay Tita Elena na hindi siya ang tunay kong ama. Ang ama ko ay ang asawa niya. Patawarin mo ako, pero kailangan mong malaman. Ang nanay mo at ang asawa ko, nagkaroon sila ng relasyon. Walang nakakaalam maliban sa akin. At ikaw ang naging bunga ng kasalanan nila. Ang bawat salita niya ay parang mga salamin na nabasag sa harap ko. Hindi ko alam kung paano ako makakagalaw. Ang ama ko na palaging inakala kong huwaran ng katapatan. Ang nanay ko na akala ko'y perpekto at ang pamilya ni Tita Elena. Lahat pala ay nilamon ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay ng mga taon na yon, pero pinili kong magpatawad. Pinili kong magpakumbaba para sa mga anak ko, pero hindi ko kayang itago ito magpakailanman. Ikaw ang patunay ng ginawa nila at sa bawat pagkakataon na nakikita kita, naaalala ko ang sakit. Hindi ko alam kung paano ako dapat mag-react. Naramdaman ko ang bigat ng mga mata niya na nakatingin sa akin. Ako ang bunga ng isang kasalanan. Ako ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya niya. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin, tumayo siya, iniwan ang bayad sa mesa, at tumingin sa akin ng huling beses. Hindi kita sinisisi, pero isa lang ang hiling ko, huwag mong sirain ang mga buhay na natitira pa. Pagkatapos niyang umalis, nanatili akong nakaupo, hindi gumagalaw. Ang kainan ay tila naging mas tahimik, ang paligid ay parang sumisigaw ng katotohanan na ayaw kong tanggapin. Ang isip ko'y punong-puno ng katanungan, ngunit ang puso ko'y punong-puno ng sakit. Ako ba talaga ang dahilan ng lahat ng ito? Ako ba ang may kasalanan kahit wala akong ginawang masama? Pag-uwi ko, naabutan ko ang nanay ko sa kusina. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap, ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay parang mga palaso na tumutusok sa akin, hindi ko kayang itago. Nilapitan ko siya at tinanong ng direkta, "Ma, sino ang tunay kong ama?" Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi siya kumibo, hindi siya sumagot. Ngunit sa katahimikan niya, alam ko na ang sagot. Ang sagot ay nasa mga mata niya. Ang pagkumpirma ng lahat ng sinabi ni Tita Elena. Ang ama ko, ang lalaking kinikilala ko bilang haligi ng aking buhay, ay hindi pala ang tunay kong ama. Ang tunay kong ama ay ang lalaking sumira sa pamilya ng iba. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit hindi ko na kaya. Ang mga tanong, ang sakit, ang galit, lahat ay bumalot sa akin. Ang buong buhay ko pala ay isang malaking kasinungalingan. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, biglang tumigil ang mundo. Sa gilid ng daan, may isang lalaking nakatingin sa akin. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung saan ko siya nakita. Lumapit siya at sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. "Alam mo na ba ang lahat?" Tanong niya. Ang boses niya ay malamig. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit ang pakiramdam ko'y parang kilala niya ako nang higit pa kaysa sa pagkakakilala ko sa sarili ko. Pagpasok ko sa bahay ng Pamilya Cruz, agad kong naramdaman ang bigat ng hangin sa loob. Ang bawat sulok ay tila may kwento. Ang mga larawang naka-frame sa dingding, ang mga laruan na nakakalat sa sasahig, at ang mga kurtinang marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Tahimik pero hindi mapayapa. Parang may tinatagong sigaw sa katahimikan.
Hindi ko alam kung bakit ako naroon, pero ang paa ko'y parang may sariling isip. Dinadala ako sa lugar na hindi ko dapat puntahan. Si Tita Marisa, ang babaeng matagal nang nasa tabi ni Mama, ay nakaupo sa sofa. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa isang panyo. Sa unang tingin, parang wala siyang lakas upang magsalita, pero nang makita niya ako, bigla akong tinawag. "Halika, Mira," mahinang sambit niya. Ang tono ng boses niya ay may kakaibang halong lungkot at galit. Lumapit ako sa kanya, pilit na tinatago ang kaba sa aking dibdib. Hindi niya ako tinapunan ng nangiti ni isang bakas ng pagiging malugod. Sa halip, pinakita niya sa akin ang isang lumang kahon, kahoy na kahon na halatang may edad na, may mga ukit na tila simbolo ng mga alaala. Binuksan niya ito at doon ko nakita ang mga sulat. Marurupok na papel, ang tinta halos kumukupas, pero malinaw pa rin ang mga salitang nakaukit sa bawat pahina. "Mira," sabi niya habang hawak ang isang sulat, "alam mo ba kung bakit hindi kita kayang tingnan ng diretsyo?" Ang tanong niya'y bumagsak sa akin na parang kidlat. Hindi ko alam ang isasagot, pero naramdaman ko ang pagbigat ng mundo sa balikat ko. Ang mga mata ni Tita Marisa ay puno ng hinanakit at tila may mga kwento siyang hindi kayang sabihin ng buo. Sa halip, iniabot niya sa akin ang sulat. Dahan-dahan kong binasa ang mga linya. Ang mga salita'y parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Ang sulat ay mula kay Mama, pero hindi ito para sa akin. Ito'y para kay Tito Ramon, ang asawa ni Tita Marisa. Ang bawat talata'y puno ng damdamin, pag-ibig, pagnanasa, at mga pangakong hindi dapat ibinibigay sa isang lalaking may pamilya. Sa dulo ng sulat, isang linya ang tumatak sa akin. "Mahal kita, Ramon. Kahit hindi tayo para sa isa't isa, ikaw ang mundo ko." Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Ang mga salitang iyon ay parang mga alon na sumasalpok sa akin, paulit-ulit hanggang sa malunod ako sa sakit. Hindi ko kailanman naisip na ang ina kong puno ng mga pangaral tungkol sa moralidad ay may lihim na ganito. At higit sa lahat, hindi ko kailanman inisip na ako ang bunga ng kasalanang iyon. Biglang tumayo si Tita Marisa. Ang kanyang boses na kanina'y puno ng lungkot, ngayon ay puno ng galit. "Alam mo ba kung ano ang ginawa ng nanay mo? Sinira niya ang pamilya ko. Sinira niya ang lahat ng pinaghirapan ko. At ikaw." Tumigil siya, ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng lahat. "Ikaw ang patunay ng kasalanan nila." Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Lungkot? Kahihiyan? Ang sariling ina ko ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng mga tao sa harap ko. At ako ang palaging paalala ng kasalanang iyon. Gusto kong magpaliwanag kay Tita Marisa, pero ano ang sasabihin ko? Paano ko haharapin ang katotohanang hindi ko naman ginusto ito? Ako ang bunga ng maling pag-ibig. Ako ang patunay ng pagtataksil, ng kawalan ng respeto, ng pagwasak sa mga pangarap ng iba. Biglang dumating si Tito Ramon. Ang presensya niya ay parang gasolina sa apoy. Ang tensyon sa pagitan nila ni Tita Marisa ay hindi maitatago. Pareho silang tahimik, pero ang mga mata nila ay puno ng damdamin. Galit, lungkot, pagkasuklam, at pagmamahal na pilit na itinatago. Dahil sa kaba, napaatras ako. Pero biglang nagsalita si Tito Ramon. "Mira," sabi niya, "hindi mo kasalanan ang lahat ng ito, pero kailangan mong malaman ang totoo." Ang totoo? Hindi ko na alam kung may mas matindi pa sa nalaman ko. Pero bago pa man ako makapagtanong, lumapit siya sa akin at ibinulong ang mga salitang hindi ko inaasahan. "Hindi ikaw ang anak ko. Tumigil ang mundo ko." Ang dugo sa mga ugat ko'y parang tumigil sa pagdaloy. Hindi ko na marinig ang mga susunod na sinabi niya dahil ang mga salitang iyon ang bumalot sa buong pagkatao ko. Kung hindi siya ang ama ko, sino? At paano ito magbabago sa kwento ng pagkawasak ng pamilya nila?
Tumingin ako kay Tita Marisa, na tila mas naguluhan kaysa sa akin. Ang mukha niya ay puno ng emosyon pero hindi ko mabasa kung alin ang nangingibabaw. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng katotohanang hindi pa tapos ang kwento. May mas malalim pang lihim na kailangang tuklasin. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumatago sa bintana ng kwarto habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang mga mata ko'y nakatuon sa isang lumang kahon na kanina ko pa pinagmamasdan. Ang kahong iyon, na tila ordinaryong lalagyan lamang ng mga sulat at litrato, ay naging hantungan ng lahat ng tanong na bumabagabag sa akin nitong mga nakaraang araw. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito, parang may nakatagong bomba na sasabog sa bawat pahina ng papel na aking hahawakan. Unang bumungad sa akin ang isang piraso ng sulat. Ang tinta nito ay bahagya ng kumupas, ngunit malinaw ko pa ring nabasa ang mga salitang isinulat. Minamahal kong Rosa, nagsisimula ito, at doon ko napagtanto na ang sulat ay mula sa isang lalaking nagngangalang Enrique, ang pangalan ng aking ama. Sa bawat salita ng liham, ramdam ko ang init ng pagmamahalan nila ni Rosa, ang babaeng hindi ang nanay ko. Halos sumikip ang dibdib ko sa bigat ng emosyon. Ang mga parirala ng pagmamahalan, ang pangako ng buhay na magkasama, ang mga plano nila para sa hinaharap, lahat ng iyon ay tila mga patalim na tumutusok sa puso ko. Pinunit ng isip ko ang bawat imahe ng masayang pamilya na inakala kong mayroon kami. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pagtanggap sa katotohanan ito. Ako ang bunga ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong hindi dapat nagsanib. Ako ang resulta ng pagtataksil. Ang nanay ko ang naging ibang babae. At dahil sa akin, isang pamilya ang nasira. Pilit kong nilalabanan ang pag-agos ng luha habang hinahalungkat ang kahon. Naroon ang mga litrato nila, si Enrique at si Rosa, magkasama sa kung saan saang lugar. Sa bawat ngiti nila sa kamera, nararamdaman ko ang kanilang ligaya. Ngunit sa ilalim ng mga larawang iyon ay may isang dokumento na nagbigay liwanag sa lahat. Ito ang pirma ng kasunduan sa diborsyo ng ama ko at ng kanyang unang asawa. Si Rosa, ang babaeng nasa mga litrato, ang babaeng minahal niya bago ang nanay ko. Ito pala ang kwento ng simula ng kanilang pagkasira. Nanginginig ang buo kong katawan sa bigat ng natuklasan. Ang tila perpektong imahe ng aking ama ay biglang gumuho. Sa bawat patunay ng kanyang pagtataksil, sa bawat sulat na nagsasaad ng kanyang pag-ibig kay nanay, ay sabay na bumubuo ng isang larawan ng pagkawasak ng buhay ng iba. Isang pamilya ang nawala, ang pamilya ni Rosa, ang pamilya ni Enrique. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ako. Ngunit ang pinakamasakit ay ang nalaman kong hindi lang ito tungkol sa nakaraan. Sa ilalim ng kahon ay may isang envelope na may petsang hindi kalayuan sa kasalukuyan. Binuksan ko ito at naroon ang isang liham na mas sariwa kaysa sa lahat ng iba pang sulat. Sa liham na iyon, isinulat ng ama ko ang mga salitang hindi ko inaasahan. Rosa, mahal pa rin kita. Halos mahulog ako sa kinauupuan ko. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ang liham na ito ay nagpapatunay na kahit matapos ang lahat ng taon, kahit matapos ang pagsilang ko, kahit matapos ang pagtatatag ng bagong pamilya, ang puso ng ama ko ay nanatiling nakakapit sa kanyang unang pag-ibig. Ang inaakala kong pagmamahalan nila ni nanay ay isa palang kasinungalingan. Huminga ako ng malalim, ngunit ang hangin ay tila bumibigat sa bawat segundo. Ang kwarto ay nagsimulang umiikot sa paningin ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo, ngunit naramdaman ko ang sarili ko na papunta sa pintuan. Ang mga paa ko ay parang may sariling isip, tinutulak ako palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ngunit hindi ko kayang magtagal sa loob ng 4 na dingding na nagtatago ng ganitong klaseng lihim. Habang naglalakad ako sa dilim ng gabi, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Hindi ko alam kung galit ba ako sa ama ko
sa nanay ko o sa sarili ko. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang buhawi na hindi ko kayang pigilan. Sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong. Ano ang gagawin ko sa natuklasan kong ito? Paano ko haharapin ang pamilya ko na ngayon tila isang ilusyon lamang? At higit sa lahat, paano ko haharapin si Rosa, ang babaeng nawasak ang buhay dahil sa akin? Tumigil ako sa tabi ng isang ilaw sa kalye, huminga ng malalim at tumingin sa langit. Ang mga bituin ay tahimik na nagmamasid, parang mga saksi sa lahat ng kasalanang naganap. Sa ganitong sandali, naramdaman ko ang isang mabigat na desisyon na unti-unting bumubuo sa isip ko. Hindi ko kayang manatili sa kawalang alam. Kailangan kong makita si Rosa. Kailangan kong tanungin siya, harapin siya, at humingi ng tawad kahit na hindi ko alam kung may halaga pa ang paghingi ko ng tawad. Ngunit sa gitna ng aking pag-iisip, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Anak, anong ginagawa mo rito? Si Enrique, ang ama ko. Napalingon ako at sa pagkakataong iyon, ang mukha niya ay tila hindi na ang mukha ng taong hinahangaan ko. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ko ang isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Takot. At sa tingin niyang iyon, biglang pumasok sa isipan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam niya na nalaman ko na ang lahat. Sa mga sumunod na araw, halos hindi ko na maramdaman ang tibok ng puso ko. Parang isang mabigat na bato ang nakapatong sa dibdib ko. Pinipilit akong huminga, ngunit sa bawat hakbang, tila isa akong multo sa sariling buhay. Simula nang malaman ko ang katotohanan, hindi ko na magawang tumingin ng diretso sa mata ng mga tao sa paligid ko. Ang bawat tunog ng tawanan, ang bawat huni ng ibon, ang bawat hakbang sa kalye, lahat ay tila isang paalala ng kung ano ang ginawa ko. Hindi ko man sinasadya, ako ang naging dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Isang gabi, pinilit kong harapin ang salamin sa kwarto. Gusto kong makita kung sino ang babaeng nasa harap ko. Ang babaeng ito, ang babaeng bunga ng kasalanan, ang babaeng hindi dapat narito. Pero sa kabila ng lahat, narito ako, humihinga, umiiral, nananatili. Ang mga mata ko, dilat ngunit parang bangkay. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ko sa sarili ko, ngunit walang sagot. Ang katahimikan ay nakakapangilabot. Kinabukasan, hindi ko napigilang puntahan ang bahay ng pamilya ni Celia, ang babaeng una kong nakilala bilang tita, ngunit ngayon ay alam kong siya pala ang tunay na asawa ng ama ko. Ang bahay nila ay simpleng bungalow. May maliit na hardin sa harap na puno ng mga rosas. Malinis at maayos, pero tingin ko, ang bawat sulok nito ay may halong pait. Sa bawat pader ng bahay na iyon, naroon ang alaala ng isang pamilyang unti-unting gumuho dahil sa isang lihim na matagal nang itinago. Nakita ko si Celia sa hardin, nakayuko habang nagdidilig ng mga halaman. Hindi niya ako napansin agad, kaya tumayo lang ako roon, nag-aalangan kung lalapit ba o tatakbo palayo. Sa wakas, nagtaas siya ng tingin at sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang mga mata niya, pagod at puno ng lungkot, ay biglang bumagsak sa akin. Ikaw, sabi niya, halos walang tunog, pero sapat ang kanyang tinig para tagusin ang puso ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Pero bago pa man ako makapagsalita, lumapit siya sa akin, ang mga kamay niya nanginginig. Bakit ka nandito? Ano pa ba ang kailangan mo? Ang sakit sa kanyang boses ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Pasensya na po, ang nasabi ko lang. Pero, hindi ko po kayang itago ang lahat ng ito. Kailangan ko pong malaman kung paano ko maitatama ang pagkakamali. Napailing siya, tumalikod, at muling nagtuon sa kanyang mga halaman. Hindi mo na maitatama. Wala nang magagawa. Ang pamilya ko, ang buhay ko, lahat ng iyan nawala na. At ikaw ang dahilan. Ang mga salita niya ay parang hampas ng alon sa akin.
Hindi ko alam kung paano sasagutin ang ganoong katotohanan, pero alam kong kailangan kong malaman ang buong kwento, kahit masakit, kahit mahirap. Paano po nangyari ang lahat? Hindi ko po alam ang buong kwento, hindi ko naman ginusto ang ganito. Huminga si Celia ng malalim at sa wakas tumingin siya sa akin ng diretso. Ang ama mo, ang lalaking tinatawag mong papa, ay minsang naging lalaking inaasahan ko. Mahal na mahal ko siya, pero nagbago ang lahat nang makilala niya ang nanay mo. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung bakit. Basta isang araw, bigla na lang siyang lumayo. Sinabi niyang kailangan niyang maghanap ng sarili, pero ang totoo, niloko niya ako. Niloko niya ang mga anak namin. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo sa paligid ko. Ang imahe ng ama ko bilang mabuting tao ay biglang nagkadurog-durog. Pero, paano po ako naging bahagi nito? Hindi ko po ginustong ipanganak sa ganitong sitwasyon. Napangisi si Cecilia, pero ang ngiting iyon ay puno ng sakit. Hindi mo nga ginusto, pero narito ka. At sa bawat araw na nakikita kita, paalala ka ng kasalanan niya. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa mga anak ko? Ang malaman na ang ama nila ay may anak sa ibang babae? Ang malaman na ang pamilya namin ay hindi na buo? Hindi ko alam ang isasagot. Ang bawat salita niya ay parang pangungutya sa sarili kong pagkatao. Pero kasabay ng sakit, naroon ang matinding pagnanasa na maipaliwanag ang lahat. Gusto ko pong humingi ng tawad. Gusto ko pong makatulong kung paano man. Napailing si Celia. Ang mga bagay na nasira, hindi mo na mabubuo. Hindi mo na maibabalik ang mga taon, ang tiwala, ang pag-ibig. Ang natitira na lang sa akin ay galit. Galit sa kanya, galit sa nanay mo, galit sa sarili ko, at galit sa'yo. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha ko. Patawarin ninyo po ako. Ang nasabi ko na lang. Hindi ko po alam ang gagawin. Tumayo siya, iniwan ng hose ng tubig sa lupa at tumingin sa akin ng may malamig na titig. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi lang ang pagkasira ng pamilya ko. Hindi lang ang pagkawala ng tiwala. Ang pinakamasakit ay ang malaman na sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin siya. Mahal ko ang lalaking nagwasak ng buhay ko. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng bahay. Lumabas ang isang lalaki, may dala-dalang tasa ng kape. Ang puso ko ay biglang bumilis nang makita ko kung sino siya, ang ama ko. Ngunit hindi lang iyon ang ikinagulat ko. Sa likod niya may isa pang babae, hindi si Celia, hindi rin ang nanay ko. Ang babae ay may hawak na sanggol. Nakangiti siya, parang wala siyang alam sa bigat ng sitwasyong naroon kami. Tumingin si Celia sa kanila, saka lumingon muli sa akin. Ang mukha niya puno ng sakit at galit. Kahit kailan, hindi siya titigil. Ikaw ang bungam ng una niyang kasalanan. Pero hindi ka niya huling kasalanan. Sa paglipas ng mga araw, hindi maalis sa aking isipan ang mga piraso ng katotohanan na unti-unting nalalaglag sa harap ko. Para silang mga bubog na unti-unting sumasaksak sa aking puso. Bawat isa'y mas masakit at mas matalas kaysa sa nauna. Ang mga alaala, ang mga lihim, ang mga salita ni Tita Lorna. Lahat ng ito'y bumabalik sa akin tuwing ako'y nag-iisa. At kahit anong pilit kong itulak palayo, mas lalo lang silang kumakapit. Nagpasya akong bumalik sa bahay ni Tita Lorna. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, pero alam kong may mga tanong na kailangan sagutin. Pagdating ko roon, sinalubong niya ako ng may halong pagtataka at kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko na hinintay ang kanyang imbitasyon. Pumasok ako at diretsyong naupo sa lamesa sa kusina. Kailangan ko nang malaman ang lahat. Bulalas ko. Hindi ko na napigilan ang panginginig ng aking boses. Umupo siya sa tapat ko. Ang bigat ng kanyang paghinga ay tila nagpatigil sa oras. Alam mo na ang bahagi ng kwento, sabi niya habang iniiwas ang tingin. Pero ayokong ako ang magsalaysay ng buong katotohanan. Hindi ko ito karapatan. Ang sagot niyang iyon ay lalong nagpagulo sa akin.
Kung hindi ikaw, sino? Sino ang dapat magsabi sa akin ng totoo? Tanong ko, halos sumigaw. Ang init ay gumapang sa aking pisngi at ang kaba ay nagsimula ng bumalot sa akin. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumayo siya at pumunta sa kanyang kwarto. Pagbalik niya, may dala siyang lumang kahon. Binuksan niya ito sa harap ko at mula roon ay kinuha niya ang isang lumang litrato. Ang litrato ay may 3 tao, isang lalaki, isang babae at isang batang babae. Ang batang babae ay ako. Hindi ko kailanman nakita ang larawang iyon. Kilala mo ang lalaki? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay parang pabulong na naglalakbay sa hangin. Tiningnan ko ang litrato ng mas maigi. Ang lalaki ay may matikas na tindig, may maamong mukha at may ngiti na tila pamilyar. Ngunit hindi ko siya lubos na makilala. Hindi, sagot ko, ngunit ramdam ko ang pag-aalinlangan sa sarili kong salita. Napailing si Tita Lorna. Siya ang ama mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga salitang iyon ay parang mga salamin na bumagsak sa sahig, basag na basag, imposible nang mabuo muli. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, galit, takot, lungkot, o lahat ng ito ng sabay-sabay. Pero ang alam ko, si Papa, hindi siya nagpatuloy. Sa halip, iniabot niya ang litrato sa akin. Siya ang tunay mong ama, hindi ang lalaking pinalaki ka. Ang pamilya mo ay naging biktima ng isang lihim, isang kasalanan na magkasama naming tinago. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na bumagsak sa aking dibdib. Ang lalaking nasa litrato, ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Isang bunga ng isang bagay na hindi dapat nangyari. Ngunit higit pa doon, ang pagkakaroon ko ay tila naging sanhi ng pagkawasak ng 2 pamilya. Sinira ng aking pag-iral ang pamilya ng lalaki at sinira rin nito ang relasyon ng mga taong nasa paligid ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo itinago ito sa akin? Tanong ko, halos hindi makasalita. Tumayo si Tita Lorna at tumingin sa bintana. Dahil hindi mo kailangang malaman. Dahil ang katotohanan ay masyadong masakit. Dahil ang ina mo ay isa ring biktima ng lahat ng ito. At dahil ang pamilya ng tunay mong ama ay hindi kailanman makakatanggap sa iyo. Ang sakit ay tila hindi mapapawi. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Ngunit hindi pa tapos, alam kong may mas malalim pang kwento. Ano ang nangyari sa kanila? Tanong ko, pilit na pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala. Napabuntong hininga siya. Ang asawa ng tunay mong ama, nalaman ang tungkol sa ina mo. Nalaman niya ang tungkol sa iyo. At noong gabing iyon, nagkaroon ng malaking away sa kanilang bahay. Hindi ko alam ang buong detalye, pero ang alam ko, hindi nila kinaya ang sakit. Ang asawa niya, ang nanay ng mga anak niya, nagpakamatay. Halos hindi ko na marinig ang huling bahagi ng kanyang sinabi. Ang mundo ko ay parang tumigil. Ang tunog ng hangin, ang tiktak ng orasan, ang lahat ng nasa paligid, lahat ng ito'y nawala. Ang natitira na lang ay ang bigat ng kanyang mga salita at ang sakit na parang sinasakal ako. Ang lahat ng ito, ang lahat ng sakit na nararamdaman ng ibang tao ay dahil sa akin. Dahil sa pag-iral ko. Ako ang naging mitsa ng isang trahedya. Ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Hindi mo kasalanan iyon, sabi ni Tita Lorna, pero hindi ko siya pinakinggan. Paano hindi magiging kasalanan ko? Kung hindi ako isinilang, kung hindi ako naging bunga ng kasalanan, hindi sana nagkaroon ng ganitong trahedya. Tumayo ako, hindi ko na kayang manatili roon. Pero bago ako makalabas ng pintuan, hinawakan niya ang braso ko. May isang bagay pa, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng panginginig. Tiningnan ko siya, ang mukha ko'y puno ng luha. Ano pa? Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ang tunay mong ama, buhay pa at gusto kaniyang makita.
Ang hangin ay tila nagbabanta habang nakaupo ako sa lumang bangkong kahoy sa likod ng bahay ni Lola. Sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang bigat ng katotohanan na unti-unti nang bumibigat sa aking dibdib. Ang mga dahon ng mangga sa likuran ay gumagalaw sa ritmo ng malamig na hangin, ngunit ang ingay nito ay hindi kayang patahimikin ang mga sigaw sa loob ng aking isipan. Ang bawat tunog, ang bawat bulong ng hangin ay tila nagtatanong, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Tiningnan ko ang lumang litrato sa aking kamay. Ang larawan ay kupas na, ngunit malinaw pa rin ang nangiti ng isang babae na tila puno ng pag-asa. Siya ang babae sa kwento ng bawat gabi, ang babaeng iniwan ng aking ama para sa aking ina. Ang babaeng hindi ko kailanman nakilala, ngunit naging sentro ng lahat ng sakit na bumalot sa aking pagkatao. Ang babaeng iyon, si Tita Aurora. Noong nakaraang linggo, nalaman ko ang katotohanan na bumago sa lahat ng alam ko sa buhay. Ako pala ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya ni Tita Aurora. Ako ang bunga ng lihim na relasyon ng aking ama at ina, ang dahilan kung bakit iniwan ni Papa ang kanyang sariling pamilya para sa amin. Hindi ko kailanman hinangad na malaman ito. Ang katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo na unti-unting sumasaksak sa akin, nagpapadugo ng bawat bahagi ng aking pagkatao. Nang bumalik ako sa probinsiya upang bisitahin si Lola, naramdaman ko agad ang kakaibang tensyon sa paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga kapitbahay ay tila may sinasabi, ngunit hindi masabi. Ang kanilang mga mata ay puno ng tanong, puno ng ingay na hindi ko maunawaan. Hanggang sa isang gabi, narinig ko si Lola at si Tita Aurora na nag-uusap sa loob ng bahay. Hindi ko sinasadyang marinig ang kanilang pag-uusap. Ang bintana ay bahagyang nakabukas at ang kanilang mga boses ay malinaw na pumapasok sa aking pandinig. Sa tono pa lang ni Tita Aurora, ramdam ko ang galit, ang sakit, ang matagal ng kinikimkim na hinanakit. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang naramdaman ko nang marinig kong binanggit ang pangalan ko. Ang pangalan ko na tila isang sumpa sa buhay ni Tita Aurora. Kung hindi dahil sa anak niya, hindi masisira ang pamilya namin. Galit na galit si Tita Aurora habang umiiyak. Halos masira ang puso ko sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan iyon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa sarili ko na ako pala ang sanhi ng lahat ng sakit na iyon. Pagkatapos ng pag-uusap nila, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay Lola at tinanong siya, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Sa mga salitang binitiwan niya, tuluyang bumagsak ang mundo ko. Ako nga ang bunga ng kasalanan, ang bunga ng pagtataksil. Ang ama ko pala ay may pamilya na noon pa man, ngunit iniwan niya ito para sa aking ina. Ako ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya ni Tita Aurora. Ako ang dahilan kung bakit ang mga pangarap niya ay nawasak. Sa sandaling iyon, parang nagdilim ang lahat. Ang bawat bahagi ng buhay ko ay tila isang malaking kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Tita Aurora. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sarili ko. Paano mo ba itatama ang isang bagay na matagal nang nasira? Paano mo ba babayaran ang sakit na hindi mo sinasadyang idinulot? Kaya ngayon, narito ako sa likod ng bahay ni Lola. Hawak ang lumang litrato ni Tita Aurora. Sa litrato, siya ay masaya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit ang babaeng nasa litrato ay hindi na ang parehong babaeng nakita ko sa bahay kanina. Ang babaeng iyon ay wasak na, puno ng galit, puno ng sakit na hindi niya kailanman maitatago. Habang nakatitig ako sa larawan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagdadala ng isang kakaibang enerhiya. Bigla kong naramdaman ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Nang lingunin ko, si Tita Aurora pala.
Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatayo doon, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin diretso sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay hindi ko maipaliwanag. May halong galit, lungkot, at isang bagay na tila hindi ko maabot. Ikaw, sabi niya, ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng bigat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga salita ay tila nanatili sa lalamunan ko, ayaw lumabas. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung paano ko ipapaliwanag ang sarili ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, lumapit siya sa akin at iniabot ang isang bagay. Isang maliit na kahon. Buksan mo, utos niya. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon at ang nakita ko ay isang lumang kwintas. Ang kwintas na nakita ko sa litrato na suot ni Tita Aurora. Ngunit may isang bagay na higit na nagbigay ng tensyon sa akin. May nakasulat sa loob ng kahon. Isang sulat na tila matagal nang nakatago. Habang binabasa ko ang sulat, unti-unti kong naintindihan ang malalim na dahilan ng galit ni Tita Aurora. Hindi lang pala ang pagtataksil ni Papa ang dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya. May mas malalim pa, isang lihim na hindi ko kailanman inakala. At doon ko naramdaman ang malamig na paghinga ng hangin na tila nanunuot sa aking balat. Ang sulat ay nagtatapos sa mga salitang hindi ko kailanman inaasahan. Ang kasalanan ay hindi nagsimula sa iyong ama. Nagsimula ito sa ina mo. At alam niya ang lahat ng ito mula pa noon. Sa araw na iyon, bumalik ako sa bahay ni na Tita Linda, ang babaeng tumanggap sa akin ng buong puso noong iniwan ako ng mga magulang ko. Sa kabila ng bigat ng kalooban ko, pilit kong isiniksik sa isip na kahit papaano, may puwang pa rin ako sa mundong ito. Ngunit ang bawat tunog ng yapak ko papasok sa bahay ay tila nagdadala ng buntong hininga ng kasalanan. Alam kong may mga bagay na hindi ko pa dapat alamin. Ngunit narito ako, hinuhukay ang mga lihim na tila multong sumusunod sa akin. Pagpasok ko, tahimik ang paligid. Wala si Tita Linda sa sala, nakaraniwang punong-puno ng tawanan at kwento. Ang mga kurtina ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang malamyos na liwanag ng araw. Ngunit sa kabila nito, parang may anino sa bawat sulok. Dumiretso ako sa kusina at doon ko siya nakita, nakaupo, nakayuko, hawak ang isang lumang photo album. Hindi ko alam kung ano ang tumulak sa akin, pero umupo ako sa tabi niya, tahimik, nag-aabang. Alam mo ba kung bakit kita tinanggap dito? Tanong niya habang hindi tumitingin sa akin. Humigpit ang hawak ko sa gilid ng mesa. Hindi ko alam ang tamang sagot, kaya nanatili akong tahimik. Itinatama ko ang kasalanan ko. Dugtong niya. Ang tinig niya ay punong-puno ng lungkot na parang nabubulok na kahoy na unti-unting bumibigay sa bigat ng panahon. Sa wakas tumingin siya sa akin at ang mga mata niya ay hindi ko makalimutan. Mga mata ng isang taong matagal nang nagdadalamhati. Ikaw ang anak ng asawa ko. Bulong niya, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Parang sumabog ang mundo ko. Ang pangungusap na iyon ay sapat para magpatigil sa lahat ng tibok ng puso ko. Napatitig ako sa kanya, ngunit hindi ko alam kung anong ekspresyon ang nasa mukha ko. Galit ba? Takot? Pagkalito? Sinubukan kong magsalita, ngunit tila natuyot ang bibig ko. Anong ibig mong sabihin? Sa wakas ay naitanong ko, pero ang boses ko ay basag, halos hindi ko marinig. Si Raul, ang asawa ko, patuloy niya habang hinahaplos ang isang lumang litrato sa album. May relasyon siya sa nanay mo. Matagal na at ikaw ang bunga. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Parang biglang nawala ang lahat ng kulay sa mundo. Ang hangin ay biglang naging mabigat at ang mga pader ng kusina ay tila gumagalaw. Pinipiga ang puso ko. May mga tanong na gustong sumabog sa isipan ko, ngunit wala akong magawa kundi tumitig lamang sa kanya. Alam ko noon pa, dagdag niya habang pinipilit ang ngumiti, ngunit ang ngiti niya ay puno ng pait. Pero hindi ko kayang iwan si Raul.
Patawarin mo ako, pero mas pinili kong magbulag-bulagan. At noong iniwan ka ng nanay mo, hindi ko kayang tiisin na hayaan ka lang. Ikaw ang biktima sa lahat ng ito. Ang mga luhang hindi ko alam na kanina pa palang pumapatak sa pisngi ko ay biglang bumilis. Ang sakit, ang hiya, ang galit, lahat ng iyon ay sabay-sabay kong naramdaman. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpasalamat sa kanya o magalit sa kanya. Ang bawat segundo ay parang isang siglong puno ng tensyon. Si Tito Raul, alam niya ba? Mahina kong tanong, pilit na hinahanap ang lakas para maintindihan ang buong kwento. Tumango siya at muling bumalik ang tingin niya sa litrato. Oo, alam niya, pero hindi niya kailanman tinanggap na ikaw ang anak niya. Para sa kanya, ikaw ang patunay ng pagkakamali niya, ng pagkawasak ng pamilya namin. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan, pilit na hinahanap ang hangin para huminga. Kailangan kong lumayo. Kailangan kong makawala sa bigat ng mga salitang narinig ko. Ngunit bago ako makalabas ng kusina, narinig ko ang isang bagay na nagpatigil sa akin. May isa pang bagay, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng takot na parang may mas malaki pang bomba na sasabog. Ang nanay mo, hindi siya basta umalis, hindi siya iniwan lang dahil sa kahihiyan, may dahilan kung bakit siya nawala. Huminto ako, parang may kamay na humawak sa mga paa ko para pigilan akong umalis. Humarap ako sa kanya, ang mga mata ko ay puno ng tanong. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Si Raul, bulong niya, halos hindi ko marinig. Siya ang dahilan, hindi mo alam kung gaano siya nasaktan, kung paano niya tinapos ang lahat. Ang mundo ko ay tuluyang bumagsak. Ang mga piraso ng kwento ay unti-unting nagkakabit-kabit at hindi ko nagustuhan ang larawan na nabuo. Ang mga alaala ng pagtanggap ni Tito Raul sa akin noon, ng pag-aalaga niya sa akin bilang pamangkin, lahat ng iyon ay biglang naging pekeng imahe. Ang bawat galaw niya, bawat ngiti niya, bawat tingin niya sa akin ay puno pala ng puot at kasalanan. At doon ko naalala ang isang bagay, ang kwento ng nanay ko, ang huling gabi na magkasama kami. Ang sinabi niyang, ang lahat ay may kapalit, anak, hindi ko kayang manatili rito. Hindi ko ito naintindihan noon, ngunit ngayon, parang isang flash flood na sumugod sa isipan ko, ang lahat. Ang pagkawala niya, ang biglaang pag-alis, ang takot sa mga mata niya. Ang tanong ngayon ay mas malaki kaysa sa kaya kong sagutin. Ano ang ginawa ni Tito Raul? Pagpasok ko sa bahay ni Tita Regina, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Hindi ito ang karaniwang masiglang tahanan na madalas kong puntahan noong bata pa ako. Ang mga dingding ay tila sumisigaw ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Ang mga mata ni Tita ay wala sa akin, nakatingin sa kawalan habang nagsisibak siya ng mga gulay sa kusina. Regina, nandito na si Mira, tawag ni Mama mula sa may pintuan. Binalingan ako ni Tita at saglit na ngumiti, pero halata ang pilit sa kanyang ekspresyon. Halika, Mira, maupo ka, anyaya niya, pero ang tono ng kanyang boses ay malamig, malayo, parang may harang sa pagitan namin. Umupo ako sa mesa at ang bawat galaw niya ay parang may bigat. Ang tunog ng kutsilyo na tumatama sa kahoy na chopping board ay tila martilyo sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong may mali. Gusto mo ba ng kape? Tanong niya, pero hindi ko na napigilan ang sarili. Tita, may nangyari ba? Diretsahang tanong ko. Kitang-kita ko ang bahagyang pag-igkas ng kanyang kamay. Tumigil siya saglit bago tumingin sa akin, hindi sa mata kundi sa likod ng aking ulo, na parang may bagay siyang gustong sabihin pero hindi niya kayang simulan. Mira, may kailangan akong ipagtapat sa iyo, aniya, at ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok. Sumandal ako sa upuan, naghihintay.
Ang bawat segundo ay parang isang patak ng ulan na bumabagsak sa akin ng malamig, mabigat. Ikaw ba? Napapansin mo ba kung bakit hindi na madalas bumisita si Tito Ferdy dito? Tanong niya na tila isang pagsubok. Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko naman talaga iniisip kung bakit. Akala ko ay normal lang na abala siya sa trabaho. May nangyari, dagdag niya, at may kinalaman ka rito. Parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa labas, ang mamahaling orasan na tiktok ng tiktok, lahat ay humupa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng pag-alon ng kaba sa aking dibdib. Mira, matagal ko nang alam kung sino ang tunay mong ama, aniya, at ang kanyang boses ay biglang nanlamig, naging matalim, parang kutsilyo na tumatago sa akin. Tila bumagsak ang langit sa mga salita niyang iyon. Ang ibig mong sabihin, halos di ko maituloy. Siya na ang nagpatuloy, walang pag-aalinlangan. Si Ferdy, Mira. Siya ang ama mo. Matagal na naming alam ni mama mo, pero hindi namin alam kung paano kung sasabihin sa'yo. Hindi ako makapagsalita. Parang lahat ng dugo sa katawan ko ay bumaba sa lupa, iniwan akong walang lakas. Si Tito Ferdy, ang lalaking itinuring kong parang pangalawang ama, ang asawa ni Tita Regina. Ang relasyon nila ng mama mo, hindi alam ng marami. Pero nang malaman ko, doon ko rin nalaman na ikaw ang bunga ng kasalanan nila. Dagdag niya at ang sakit sa kanyang boses ay hindi na niya naitago. Biglang pumasok si mama sa kusina at kitang-kita ko ang takot sa kanyang muka. Regina, tama na, awat niya, pero hindi na pinansin ni tita. Bakit? Hindi ba dapat niyang malaman, Luisa? Hindi ba dapat niyang marinig ang katotohanan? Matagal na kaming wasak dahil dito, sigaw ni tita, at ang galit sa kanyang mata ay parang apoy na lumalamon sa akin. Tumayo ako, nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng sinabi nila. Ang bawat salita ay parang lason na umaagos sa aking puso. Si Tito Ferdy, siya ang ama ko. Ulit ko, pilit na inaalam kung totoo ba ang narinig ko. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, Mira, sabi ni Mama, pero hindi ko na siya pinakinggan. Ang mga mata ko ay nakatuon kay Tita Regina na tila sinisisi ako sa lahat ng nangyari. Alam mo bang dahil sa'yo, iniwan niya ako? Hindi ko siya mapatawad, pero ikaw ang nagpapaalala sa akin ng lahat. Sa bawat araw na makita kita, naalala ko kung paano niya ako ipinagpalit sa mama mo, sabi niya, at ang sakit sa kanyang boses ay hindi na maitatago. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng bahay nila. Ang huling natandaan ko ay ang malamig na hangin na tumama sa aking mukha at ang mga mata ng mga taong nakatingin sa akin habang naglalakad ako sa kalsada. Ang mga mata nila ay puno ng tanong pero wala akong sagot. Bilang isang bata, iniisip ko noon na ang pamilya ko ay simple. Isang ina na nagmamahal sa akin at mga tita at tito na laging nariyan para sa akin. Pero ngayon, ang imahe ng pamilyang iyon ay durog na. Parang basag na salamin na hindi na maaaring buuin. Nakarating ako sa isang park na malapit sa bahay at doon ako naupo sa isang bangko. Ang mga dahon ng puno ay gumagalaw sa hangin, pero parang wala na akong maramdaman. Ang mundo ay umiikot sa akin, pero ako ay nakatigil. Pagtingin ko sa aking telepono, may mensahe mula kay Tito Ferdy. Hindi ko alam kung bakit, pero binuksan ko ito. Ang laman ng mensahe ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Mira, patawarin mo ako. Handa akong kausapin ka kung gugustuhin mo. Tumayo ang mga balahibo ko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naroon ang kamay na tila inaabot ako. Pero hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin.